Hahangin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, mga talatang 17 hanggang 27. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapapansin natin na mayroon pong ibig na sumunod sa ating Panginoong Hesus ng mga panahon niya sapagkat laganap ang kanyang mga ginagawang himala, kababalaghan at pagpapagaling. Pati ang kanyang mga pangangaral ay talagang hinahangaan ng sinuman. Ang kapangyarihan niya ay hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi pati sa kanyang mga gawa. Sa kanyang mga pagpapagaling sa mga taong may sakit at karamdaman, kahit ang mga taong inaalihan ng masamang espiritu ay lumalaya sapagkat saklaw ng kanyang kapangyarihan ang mga kilos at gawa ng demonyo ng mga kapanahunan niya. So mapapansin natin na mayroon pong gustong sumunod, kaya lang sa sobrang yaman niya, hindi niya nagawang ipamigay, ipamahagi yun. Bagamat, pasado siya sa mga batas at kautusan ng lumang tipan. Ngunit hindi yun sapat hanggat ang ating pong pakikipagkapwa ay hindi ayos, sapagkat kaya siya inuutusan na ipamahagi, pamigay yung kanyang yaman sapagkat maaaring yun ang kulang sa kanyang buhay. Ang nakalimutan niyang lumingap, tumulong sa mga taong wala at mga nangangailangan ng mga panahon na yun. Subalit hindi niya yun masunod sapagkat sobrang yaman, siya ay nalungkot at umalis. Kaya nga sinasabi ng mga alagad, sinong maliligtas? Sinasabi naman ng Panginoon, hindi yun mahirap sa ating Panginoon sapagkat magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kaya niyang iligtas ang mayayaman kahit na ang kanilang yaman ang nagiging dahilan para makalimot sa Diyos. Pero darating ang panahon na magpapakilala din ang Diyos sa kanila kahit na sila'y nasa gitna ng karangyaan at ipapakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan na ang lahat ng ito ay sa kanya nang galing at dapat kilalanin ng tao kung sino ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagbasa. Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Hindi sapat na alam natin ang lahat ng aral, doktrina at katuruan ng iglesia. Totoo yun. Hindi po sapat na alam lang natin, ngunit hindi natin sinasagawa, hindi natin sinasabuhay. Hindi sapat na dumadalo tayo sa lahat ng mga liturhiya, pista at pagtitipon. May higit na malaking hamon ang ating pananampalataya kung nais nating maging ganap ang ating pakikiisa sa kaharian ng Diyos pagdating ng panahon. Ang mga gawaing pagsamba at ang malalim na pag-aaral ay isang bahagi lamang ng ating misyon. Totoo yun. Yun ay magagamit lang natin para mang-impluwensya, mangaral at magturo sa ating paglilingkod. Pero ang kailangan natin, kilos, gawa at pagsasagawa ng kanyang mga aral. Hindi lang sapat na marami tayong natutunan, marami tayong nalaman, ngunit yung ating pagkapwa ay salat. Tayo ay nilikha para sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo ay kinakailangan ding gumawa ng kabutihan sa ating kapwa.
Ang kabutihang ito ay hindi dulot ng bulag na pagsunod, ngunit bunsod ng pag-ibig sa Diyos na nakipagtagpo sa atin sa banal na aral at pagsamba. Inuutusan tayo hindi dahil tayo'y dapat na sumunod, kundi umiiral ang pag-ibig, pagmamahal, kaya tayo sumusunod. Siya ay ating paglingkuran ng buo. Siya ay ating paglingkuran ng buong buo. Walang pagtatangi, lalo na sa ating mga kapwa, sapagkat ang Diyos ay nananahan din sa kanila. Kaya nga minsan napapakinggan natin ano man ang ginawa mo sa pinakamaliit na ito ay hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin ninyo ito ginawa. O, di ba? Kaya ang Panginoon ay nananahan din sa ating kapwa. At ito yung malaking pagkukulang ng mayaman sapagkat ayaw niyang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa na inuudyukan na siya ng ating Panginoong Hesus para siya magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Siya ay ating paglingkuran ng buong buo, walang pagtatangi, lalo na sa ating mga kapwa, sapagkat ang Diyos ay nananahan din sa kanila. Sa gayon, tayo ay magiging ganap na tagasunod ni Kristo at tagapagmana ng langit. Isabuhay natin ang pagiging mabuting alagad sa pamamagitan ng pagkilala ng pananahan ng Diyos sa ating kapwa at paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangailangan ng mga aba. So makakapaglingkod lamang tayo sa ating Diyos kapag natutugunan natin ang mga pangailangan ng ating kapwa, silang mga aba at mga kapos, silang mga nagdarahop, silang mga walang-wala. Pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palagi masasabi, hayaan natin na ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!